gustong mag-Poland, yung mga nasa Hong Kong, hold your application. Ipon muna, dahil 1 year pa naman yun ang process dyan. Ipon muna, dahil one of this month, i-announce ko na pwede na kayo mag-process. At least nakahanda na kayo. Nakahanda na yung CV nyo at ang inyong pang-down payment. Para kung nakahanda na kayo, tuloy-tuloy na ang process. Okay? Pero walang problema from Middle East, all countries Middle East, no, sa UAE, ano pa, sa Saudi, sa Oman, sa Qatar, sa Kuwait, meron na tayo dyan, nagpa-process na sa kanilang mga working permit. One day, magkakaroon din sila ng visa. Okay? Be sure lang na kung ano yung advice ng agency, kailangan i-follow nyo. And then, kung meron kayong, kung minsan ang agency, very busy, so, kung meron kayong alam, itanong nyo sa agency kung ano pang kakailanganin. Merong iba, ma'am, kakailanganin pa ba yung bank account statement? Okay? Ngayon pa lang, nagpaplano pa lang kayo, mag-save na kayo, mag-open account na kayo. No? Hindi naman kailangan yung maglalagay kayo ng malaki or show money. Wala pong show money doon. Tinitingnan lang talaga na hindi ka kakapusin habang nag-a-apply ka. Okay? Kailangan, hindi po kayo, baka yung sabihin nyo, ma'am, saka na ako mag-open account yung mag-visa appearance na ako. No. Mas lalong madidinay ang inyong visa appearance dahil saka na kayo nag-open account dahil on that moment na malapit ng inyong visa appearance. Ngayon pa lang, mag-open account na kayo kung nasang bansa kayo. Okay? Kung nasa Hong Kong ka, kung nasang bansa ka, mag-open account kayo, pasok, withdraw, deposit, withdraw, yun ang gagawin nyo. Dahil kapag meron na kayong visa appointment, pwede na kayong kumuha ng bank statement kung kailangan medyo malaki-laki ang perang nakalagay doon. Siguro na sa mga 70, 80,000 to 100,000 yung laman ng bangko nyo. Hindi naman yan gagamitin for hindi yan gagamitin na panto nyo sa Poland, no. Yun lang dapat ang makikita doon sa inyong bank statement, dahil maghihingi kayo ng bank statement kung saan kayo naglagak ng pera. Hindi puro savings, okay? Hindi puro savings. Pero tanungin niyo rin ang agency, kasi paiba-iba ngayon ang proseso. Tanungin yung agency kung pwede bang gamitin yung bangko nyo sa Pilipinas. Okay? Kung itiniwala nyo sa anak nyo, sa inyong asawa, basta pangalan nyo. Okay? Basta pangalan nyo. And then, kapag kumuha kayo ng bank statement, doon sa bangko, magbigay na lang kayo ng authorization sa inyong asawa para kumuha kayo ng bank statement. Itanong nyo yan kapag nakaprocess na kayo ng WP, kung ibinigay ko na sa inyo ang number ng agency ng Poland para makapag-usapan kung paano at ano at saan at kanino nyo ipa-forward ang inyong payment. Magtanong kayo. Huwag kayong mahiyang magtanong sa agency. Dahil may right kayong magtanong para magkaroon kayo ng full information. Yung iba, interesado na, may pera na, pero pagdating sa agency, kulang ang kanilang qualification, kaya hindi na purso ang kanilang application. No? Yung iba kulang pa daw, yung pera niya, yung iba naman hirap makahanap ng CUE, yung Certificate of Employment, kaya hindi nila maituloy-tuloy ang kanilang pag-a-apply. Kaya ngayon pa lang, diskartehan nyo na paano kayo makakuha ng mga Certificate of Employment sa mga factory. Okay? Lalo na yung nasa Pilipinas. Yung nasa ibang bansa, either factory trabaho nyo dyan, kahit driver kayo dyan, kahit katulong kayo dyan, walang problema. No, cross to Poland, direct to Poland. Wala pong problema ang inyong application. Yan po ay mapagbigyan kayo. So, ang more information ay kukunin nyo po sa agency. Okay? Sana, pagdating sa inbox, dahil nakapost dito ang number ko, ang makikita ko doon ay ang inyong CV or kung magpapagawa kayo ng CV. No? I-copy-paste nyo na lang yung pattern natin na nandito sa aking wall. Yun, nandyan din sila si Magenta at saka si Ligaya sa Hong Kong. Yan, nagpipiing naman kayo sa kanila. Yun ang ating information for Poland. Sana naunawaan nyo. Magbasa ako dito bago tayo mag-proceed sa Hong Kong.
Ma'am Joy, magkano bang amount sa processing fee? O, kasasabi ko lang, no? Ang processing fee doon is 3,600 USD. Lahat na po yon kasama ang ticket. So, ang first payment is 1,300 USD. Hindi po Hong Kong dollar. Yung iba, ma'am, Hong Kong dollar, ma'am. Yung iba naman, ma'am, peso, ma'am. Wala pong ganon. 3,600 USD pa lahat na yon. And then, ang first payment is 1,300. Kapag nasa ibang bansa, ha, sa second payment is 1,300 USD. Nasa inyo na yan kung paano nyo i-google ang amount niyan sa pera nyo dyan kung nasaan kayo. Okay? Yung sa Pilipinas naman is 350 or more pa. Dahil pahirapan talaga. Alam nyo naman kumakain ng pera ang Pilipinas. No? O easy pa lang. Yan. Prepare lang. I-prepare nyo lang yan. Hindi yun yung ibiglaan yung bigay, no. Prepare yan, unti-unti yan na ipo-process. Hindi po kumukuha ang agency ng walang kasiguraduhan ang inyong mga requirements, no. Hindi siya kumukuha. Hindi katulad ng ibang agency, alam nilang tagilid kayo, no. Alam nilang tagilid kayo, basta may pera kayo. First payment pa lang, tatanggapin na nila yan. Kahit hindi kayo magkabisa-bisa dyan. No? Kaya i-check nyo yung mga agency ng ganon. Kasi meron talagang agency ganyan. No? Meron naman ng agency din na sila nang gumagawa para maiayos kayo. Yan. Pero mas maganda, diskartihan nyo. Huwag kayong, sabi niya, magiging madali. Walang madali. No? Kapag mag-apply ka for abroad, walang madali. Lahat talaga ay dadaan sa butas ng karayom para magiging successful ka. Kasi masarap lasapin kapag pinagdaanan mo yung successful mo. No? Katulad ko, nung nag-a-apply ako, talagang sabi ko, Lord, kung para sa akin talaga. At nagtitiwala talaga ako. Kasi sabi ko, ayaw kong tumagal dito na ganito pa rin. So gusto ko mag-explore, maranasan ko rin yung ibang buhay, no, sa ibang bansa. Hindi sa ganito. Lahat naman tayo may mga pangarap. At lahat tayo nangangarap na medyo tumaas. Pero ang Hong Kong ay mataas na ang sahod, no? So, congratulations lalo na sa mga bagong magkaroon ng visa o ng mga bagong kontrata, ng mga bagong kontrata ngayon. Either this October, tataas na naman ulit, no? Tataas ulit yung sahod sa Hong Kong. Kaya kung maganda naman ang sitwasyon nyo dyan, wag na mangarap pa ng ibang bansa, no? At saka huwag nyo utang-utang. Pagsikapan na makaipon-ipon kahit papano. No, lalo na yung mga nasa Middle East. Yun talaga ang mas okay na pumunta kayo doon sa Poland. Dahil alam ko mas mababa. Lalo na sa mga edad na, no? Mga 40 to 50. Kasi kapag nasa abroad, hanggang 55 years old, tinatanggap po yun sa Poland. Alam nyo, hinahanap sa Poland yung may edad. Alam nyo kung bakit? Dahil yung mga may edad, malaki ang posibilidad nilang tumagal ka dahil mahaba ang pasensya mo. No? Talagang magtatrabaho ka dahil mahaba at saka yung trabaho mo ay totoo. Hindi katulad ng medyo bata-bata, madali silang mapagod at madali silang magsawa at isipin na mag-apply ako ng iba, ayoko ng ganito pala kakapagod, ganito, puyat na puyat. Pag factory talaga ang trabaho nyo doon. Yung sinasabi nyong pagod, na totoong pagod talaga. No? Totoong pagod. Saka dito din sa Paris, naranasan ko talaga yung totoong busy. Kasi sa Hong Kong, yung abala ko sa yung mga ginagawa dyan, puro abala. Busy ako. Hindi totoong busy yon. Pero dito sa Hong Kong, kapag may trabaho ka sa isang araw, 1, 2, 3, 4 na trabaho sa isang araw, masasabi mo, wow. Pag uwi mo sa bahay, gusto mo nang humilata, kain na lang. Yun ang totoong busy. Hindi ka na maka-open sa Facebook, hindi ka na maka-reply dahil totoo lagang, busy ka. No? So, ngayon. So, congratulations kay sino ba yung nagkaroon ng mga working permit, no? Sa Qatar and sa Saudi. Alam mo yung isang pinost ko, umuwi siya ng Pilipinas. So, ang ginawa niya, nag-process siya ng working permit habang nasa Saudi siya. Then, sabi niya, gusto niya sa Pilipinas siya mag-visa appearance. So, pagdating niya ng Pilipinas, in a few days or few weeks siguro, dumating na yung working permit niya.
Kalalapag lang niya. Kasi doon pa lang sa, sa Saudi, nag-process na siya ng working permit niya. At saka ito pa, paalala sa mga hindi makakalabas. Kasi kapag nag-apply ka for Poland, wala kang D-off, hindi mo hawak ang iyong passport, hindi po kayo makaprocess dyan ng visa. Okay? Yun lang ang pwedeng makapag-apply sa Poland Cross or direct to Poland, yung makakalabas at hawak nyo ang visa o ang inyong passport. Dahil hindi kayo makapunta doon sa visa appearance kung hindi nyo hawak ang passport nyo at saka wala kayong D-off. So, ang ginawa ng iba, tulad niya, nasa Poland na. Ang ginawa niya, wag niyo muna ako tawagan, mawala ang live ko. Ang ginawa niya, nag-process siya doon sa abroad and then umuwi siya. Doon siya nag-process ng visa appearance sa Pilipinas. Ayun, nasa Poland na siya. Yun. Kasi walang D-off doon. Hindi siya makakalabas. So, yun ang ginawa niya. Nag-process. Yan. Kung hindi kayo makakalabas, huwag kayong mag-apply. Pero yung kung nakakalabas kayo, at pwede kayong mag-visa appearance dyan, kung saan kayo sa Kuwait, Oman, Lebanon, sa Qatar, sa Saudi, ayan, pwede sa Taiwan. Meron na tayo palang hindi ko na-post yung sa Taiwan. Nagkaroon na rin siya ng working permit. Ayan, congratulations yung aplikante natin na sa Taiwan. Yan, aplikante yun ni Magenta. Yun, meron na siyang working permit. Hindi ko alam kung nagpurso yung nasa Singapore at saka yung nasa Malaysia. Yan, pwede kayong mag-Poland. Kailang ang gusto ko na makikita sa inbox ko, hindi lang PM, ma'am, I am interested, ma'am, kasi wala talaga kaming oras mag-explain. Pasahan ko na lang kayo, basahin nyo na. Yung iba na tumatawag, maraming tumawag, swertihan lang kung masagot ko kayo or matawagan ko kayo. Sa libo-libo nating mga aplikante, from Malaysia, Singapore, and Hong Kong, especially in Hong Kong. Ayan, hindi na kami magkaugaga. Kung minsan nga pag naantok ako, itulog ko na lang. So, kaya nga ako nag-live para marinig nyo. Sino na naman to? Para marinig nyo, hindi na yung paulit-ulit tayong mag-i-explain. Kung meron kayong mga friends, itong video na to makakatulong sa inyo for Poland information. Okay, sana naunawaan nyo yung mga nasa Poland o yung nasa abroad, ay pwede kayo mag-Poland. Yung sinasabing direct, cross-country, direct to Poland. Ayan, open. Ang Hong Kong lang talaga ang hold mo na ngayon ang inyong application. Yung mga nagbabalak at hindi pa, hold you muna. Okay? Nasa inyo kung hindi kayo makapaghintay, kung mag-apply kayo sa ibang agency na may alam kayo, go ahead. Wala kaming pinipigil dito. Malay nyo doon mabilis. Pero lahat yung nasa Hong Kong ngayon, kahit saang agency, siguro tuloy pa rin sila dahil gusto nila makakuha ng pera. Dahil once na mag-down kayo, di nagkakapera na sila. Kasi ako, pwede ko rin sabihin sa inyo, continue natin. Ito nga, mag-antay na lang kayo. Ayoko. Gusto ko sure ang inyong application na ma-process pagdating ng araw. Okay? So, sino ba to? May nag-PM, ma'am, hello. Makapunta sa Europa. Hello, ate. Baco City. Saan ba to? Baco City. Yan. Pwede kayo magtanong ha. Ma'am, gusto ko sana mag-Poland. Yung nasa Hong Kong, hold muna ha. Daming mga nag-PM sa akin, Ang daming nag-PM, yung mga natin sa Hong Kong, lalo na sa aking mga aplikante. Huwag kayong mainggit na makarating dito kasi in God's and perfect time, makakarating kayo dito. Basta manatili lang tayo ayon sa kalooban ng Panginoon para i-bless tayo. Hindi yung gusto lang natin, Kasi marami tayong gusto na ayaw naman niya. Di ba? Kailangan idulog natin yung pangarap natin na, Lord, baka naman, di ba? Lalambingin, parang naglalambing lang kayo ng magulang, Na, ano ba to? Kinakain ko at dumi-dumi ng aking uso. Then, ang natin ngayon sa Hong Kong. Ate, pag-usapan natin ng Hong Kong. Sakit ang ulo ko sa Hong Kong, Mga aplikante natin maligalig. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng maligalig? Yung sobrang excitement, yung bang, parang, i-garnish nyo talagang mag-apply sa Hong Kong
Yung pagkahuman, wa na, nagkadimao ang inyong gibuhat. Ito'y Ginoo ko. Nagsakit ng akong ulo sa inyo. No? Ang ano ba yung, dapat yung ano natin, yung common sense. Yun ang ating lawakan. Dahil pagdating sa abroad, kailangan may common sense. Pag mahina ang inyong common sense na magkumun-kumun yun nyo sa inyong trabaho, pati inyong mga requirements ng kumun-kumundan. Okay? Ang ating Hong Kong Direct Hiring, meron tayong mga katuwang na mga partners sa Hong Kong. Si Magenta, ang ating pinakamalakas din na si Ligaya. Ayan. Ang mukha nila nasa kanilang page, araw-araw, maya-maya may mga videos, pero hindi pa rin nakikinig ang ating mga followers.